Praise God. Oh, napakabuti po ng Diyos. Alam mo, ang pinakamagandang postura ng panalangin para hindi kayo antukin. Tuturuan ko kayo ng isang panalangin, hindi kayo makakatulog. Pero nakakatulog pa rin ako. Pero mas madalas po ay ganito ang napakagandang panalangin. Pag ikaw po'y nananalangin, sabihin mo, purihin ka, Panginoon, ikay dakila at ikay So pinapalo mo yung iyong hita, hindi ka makakatulog. Amen po ba? Kaya nais kong inyong gamitin ang buhay ng panalangin. Sapagkat sa panalangin, kahit batang paslit ay hindi kayang talunin ng dyablo. Amen? Sabihin mo, ngayong gabi ako'y nangangako sa harapan ng Diyos na ako'y laging mananalangin. Lakas mo ang iyong tinig, huwag mong ikahiya. Ako'y nangangako na gagawin ko, ang panalangin ay buhay ko. Habang ako'y may hininga, ako'y mananalangin. Oh, purihin ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Ang Diyos po ay napakabuti. Huwag mong kalilimutan ito na ang Diyos ay napakabuti. So buksan po natin sa John chapter 5 verse 47. John 5 verse 47. Huling talata po ito ng chapter 5. And if you believe not the writings, how shall you believe my words? So ito po ay tumutukoy sa mga isinulat ni Moses. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang isinulat ni Moses, paano ninyong paniniwalaan ang aking salita? Ang mga isinulat ni Moses ang nagsisiwalat at nagpapakilala tungkol sa akin. Yan, nais ko pong inyong maunawaan na ang lahat ng sagot sa lahat ng ating mga katanungan at lunas sa ating mga pagdadalamhati at katugunan sa ating mga katanungan, ito pong lahat ay nasa salita ng Diyos. Kaya ang titulo ng ikatlong gabing mensahe, Soak and absorb the word. So ilubog mo at iyong tanggapin ang salita. Tayo po ay may isipan. At yung isipan po ay nasa ating utak. We have a mind, each one of us. And we have a brain. Kaya makikita po natin yung brain ay tatlo ang paghahati. Conscious, dito po yun. Subconscious, dito po yun sa may likuran. At dito po sa ilalim, yung lobe dito, yun po ang supraconscious. Ang conscious ay yung iyong kayang unawain. Nakasisilaw ang liwanag ng ilaw. Conscious po yun. Medyo natisod ka at yung hinliliit mo sa kanang paa ay nasaktan at nasugatan, aray. Conscious po yun. So, pagpapasyahan mo kung magpapatuloy kang umaray o pipigilan mo yung aray. Hello? That is conscious decision. Pero yung subconscious po, yun po ang aalagaan mo. Dahil ang subconscious po natin parang espongha yan. Kung anong marinig, wala siyang kakayahan na i-reject. Kaya mag-iingat ka kung ano ang iyong pinapanood at kung ano ang iyong pinakikinggan. Mafi-filter ng iyong conscious mind, pero yung subconscious mo, absorb ng absorb yan. Kaya makikita natin ng mga tao ay napakaraming mga pamahiin at napakaraming kinatatakutan. Ang dahilan, because of the content of their subconscious mind. At habang sinusuppress po ito dahil nga hindi alam, ito po ay maiimbak sa supraconscious. Kaya makikita natin ng mga tao pag nandun sa height ng coma, pag minsan sila nagsasalita nang hindi nila alam kung ano yung kanilang sinabi. Pag tinanong mo at sila ay nag-regain ng consciousness,
Yun lahat ng kanyang sama ng loob ay kanyang bibigkasin habang siya nasa koma. Yun po'y karanasan ng maraming manggagamot. Kaya kailangang mag-ingat tayo kung ano ang ating pinakikinggan at kung ano ang ating pinanunood. Sabihin mo sa iyong katabi, wala kang kakayahan na hadlangan yung iyong napapanood. Yun ay maiimbak sa iyong subconscious. Kaya kailangan na ang antidote lamang po doon para ma-filter at maitaboy yun. Laging tandaan mo po, huwag kang mangangamba pagbutas ang tubo ng tubig. Hindi yan mapapasok ng kahit anong dumi. Alam niyo kung bakit? Because of the pressure inside. Mas mataas po yung pressure ng tubig sa loob, kaya sumisirit yan. Bakit po? Dahil malakas ang pressure sa loob eh. Kaya if you are soaked in the Word, if you are absorbing the Word, hindi ka po malalapatan at hindi mananatili yung mga negatibo. Yun po'y itutulak ng salita ng Diyos na nasa iyo, palabas sa iyo. Amen? Kaya nga kailangang ikaw ay conscious. At ating unawain na alam ng Panginoon ang laman ng puso ng bawat tao. Nung siya'y magkatawang tao, ang sabi niya, hindi ko'y pagkakatiwala ang aking sarili sa kanino man tao sapagkat alam ko ang puso ng tao. Eh kung si Jesus ay hindi nagtiwala sa mga tao para siya ang magbigay ng security sa kanya, si Jesucristo ay nagtitiwala lamang ay sa kanyang Ama. Minsan siya ay dadaklutin ng ilang kalalakihan at itatapon siya sa bangin, pero hindi siya mahagip. Bakit? Sapagkat hindi pa niya oras. Nung magkaroon ng niños innocentes na lahat ng bata below 2 years old ay pinapapatay ni Herodes, hindi po siya nakasama doon sa pinagpapatay. Alam niyo kung bakit? Bago pa mag-edict si Herodes, sinabihan na ng banal na espiritu, pumunta kayo ng Ehipto. Laging may patnubay ang banal na espiritu. Kaya you have to absorb, you have to soak your life and absorb the Word of God. Read your Bible every day. Amen po ba? Kaya napakahalaga pong maunawaan mo ngayong gabi itong ikatlong gabing ito na katotohanan sapagkat kung walang salita ng Diyos ang iyong buhay, madadaig ka ng kung ano-anong mga tsismis sa paligid at manghihina ka. Sapagkat napakaraming nakalulungkot na balita. Pero kung ika'y puno ng salita ng Diyos, dito pa lang ay ika'y may kaligayahan na at kagalakan at katuwaan. Yan pong sinasabing moody ay meron pong changing mood. Pabago-bagong damdamin at pakiramdam. At atin pong unawain kung ano ang nag-a-activate noon. Ang kapaligiran o kaya ang hormonal balance with respect to the body. Pero atin pong unawain, kapag ikaw po ay laging puspos ng salita ng Diyos at laging bukang bibig mo, dahil ang sabi ng Panginoon sa Isaiah 59:21, I have a new covenant with you. So, tingnan po natin sandali, sapagkat kailangang paniwalaan mo ang salita ng Panginoon. As for me, this is my covenant with you, with them. Say it, the Lord, my spirit that is upon thee. So, ano ang una? My spirit. So, nung tayo maborn again at mabaptize tayo in the Spirit, nasa atin ang Espiritu ng Diyos. So, my spirit that is upon thee, and my words which I have put in thy mouth. Sinong naglalagay ng kanyang salita sa ating bibig? Ang Panginoon. So, paano na ilalagay ng Panginoon sa ating bibig ang kanyang salita? Paano? Kailangan maunawaan po natin ito, sapagkat mismo ang Panginoon na nagsabi, that man shall not live on bread alone, but by every word that proceedeth out from the mouth of God. So, nalalagyan ang iyong bibig ng salita ng Diyos kapag ikay nakikinig ng salita ng Diyos. So, ito po, ang transfer po ng salita ay from mouth to mouth. Kaya pag nangaral ang inyong pastor, yung salita niya ay lilipat sa iyong bibig. Amen po ba?
Kaya nga ang sabi sa isang kaugalian sa Israel, ang sabi ron, shout it on the housetops. Meron po silang kostumbre, dahil nga walang telepono noon, pag nagmula doon sa unang bahay sa kanto, pupunta sa kanilang bubungan yung tao ron, may darating na 3 tao na hindi ko kilala. So lilipat doon sa kabilang bahay at aakyat din sa rooftop at sisigaw, may parating daw. Kaya mas mabilis ang chismis nung araw. Kaya walang makapanatiling masama sa isang lugar, masamang tao, sapagkat alam na ng buong barangay. Kaya nga ating unawaing mabuti, paano ilalagay ng Diyos ang kanyang salita sa iyong bibig? My spirit that is upon thee and my words which I have put in thy mouth. Makinig ka ng salita ng Diyos, magbasa ka, magkabisa ka. Which I have put in thy mouth shall not depart out of thy mouths, nor out of the mouth of thy seed, nor out of the mouth of thy seed's seed, saith the Lord, from henceforth and forever. Sa Jeremiah 31:34. So makikita po natin na hindi ka na kailangan turuan sapagkat pag ako ay nangangaral at ikaw ay puno ng salita ng Diyos, sasabihin mo lang, konfirmado. Ito yung aking alam ng matagal. Totoo pala itong alam kong ito. That is only the confirmation of what you know. Amen po ba? Kaya kailangan mo pa rin dumalo ng ganitong gawain. And they shall teach no more every man his neighbor. At mula ngayon, hindi na nila tuturuan ang sino man sa kanilang kapwa. And every man his brother, saying, know the Lord, for they shall all know me. Hallelujah. For they shall all know me, from the least of them unto the greatest of them, saith the Lord. For I will forgive their iniquity, and I will remember their sin no more. Ano raw po ang dahilan at hindi kilala ng mga tao ang Panginoon? Because of their iniquity. Dahil sa kanilang kasamaan at dahil sa kanilang kasalanan, hindi siya makilala ng Diyos. Hindi nila makilala ang Diyos. Pero sa sandali na patawarin ang mga tao sa kanilang kasamaan at kasalanan, makikilala nila ang Panginoon. Kaya nga unawain natin, kung hindi mo maunawa ang nangyayari sa iyo, sabihin mo, Diyos ko, patawarin mo po ako sa aking kasama at kasalanan. Tandaan mo po na 2 o 3 katotohanan ang huwag mong kalilimutan. We have hidden faults and secret errors and presumptuous sin. Ito pong 3 katotohanan ito, hindi natin alam sa ating consciousness. Secret fault, mga lihim nating mga pagkakamali. Mga nakatago nating pagkakamali, faults and errors. Nasa Biblia po yun. Presumptuous sin, yung ginagawa natin, yung mga bagay na hindi naman dapat nating gawin. So pansinin po natin. Madali pong tumingin sa mga bituin. At pwedeng makuha mo ang North Star. Pwedeng mapag-aralan mo yon. Pero kung hindi mo ipaplat yung pupuntahan mo, baliwala yung Northern Star. Kaya kailangang meron kang direksyon para laging titingnan mo yung North Star para maunawa mo na nasa tama kang direksyon. Sapagkat marami po ang nagtatapos sa buhay at pagkatapos sasabihin na mali pala itong aking ginawa. At bakit sila nagkamali? Sapagkat hindi nila masusing inunawa ang patnubay ng Diyos. Kaya nga unawain natin, ipinaglalaban ko kayo na yung lahat ng inyong kahilingan kahapon ay pinakikiusap ko sa Diyos na tugunin ng Diyos lahat at makaranas kayo ng himala. At ako'y pagbibigyan ng Diyos para sa kanyang karangalan. Kaya nga unawain nating mabuti. Panginoon, kung ano man po ang lihim kong kamalian na hindi ko alam. Kung ano man ang nakatago sa aking pangunawang aking pagkakasala. Kung ano man ang mga aking ginagawang hindi mo naman talaga gustong aking gagawin. Laging tatandaan po natin yung 2 salita, good and best.
Marami po ang nagbubuhay sa kabutihan, pero hindi nila makamtan yung the best. Why? Because they settled on the good and did not aspire for the best. Laging best po ang gustong gawin sa iyo at sa akin ng Diyos. Kaya nga, doon sa panimula ng ating 7 gabi, harden not your heart. At ang pangalawa, siya ang makikipaglaban sa ating labanan. Ipagpasa Diyos mo lang yung iyong mga kalaban. Sabihin mo, Panginoon, itaas mo because to win is to surrender. Amen? To win is to surrender. Huwag kang makikipaglaban sa tao. Pag inaaway ka, sabihin mo sa Diyos, suko po ako, Panginoon. At pag itinaas mo ang iyong mga kamay, siya ang bahala doon sa umaaway sa iyo. Hello? O purihin ng Panginoon. Ganyan lamang po ang ating dapat na pamumuhay. Alam natin ang katotohanan. Minsan kami ay nasa tour noong 1995. Sabik na sabik ako dahil pagkababa namin ng airport ng Seoul, 3 bus po kami. Puro mga pastors, leaders po yun at bishops. At ang ginawa ko, agad nangaral ako. Yung mga hindi ako kilala, nakilala ko at ang sabi niya, Pastor, kamuntik nang maborn again kami. Dahil nangaral ako sa mga pastor. At doon nila ako nakilala at doon nagkaroon kami ng lapat na samahan. At doon po sa aming paglalakbay, yun pong aming tour ay Prayer Breakthrough Tour. Yun po'y conference na nagpapalipat-lipat kami ng mga prayer mountains. At dahil sa kasabikan ko na matutunan kung ano ang prayer mountain, kaya nagkaroon tayo ng prayer mountain sa bundok din. So, lahat ng 3 prayer mountain ay nagmamadali ako na pumunta kahit winter po noon, November of 1995. At ako'y nagpapaiwan. Wala akong takot. Gusto ko lang ma-feel kung ano talaga ang prayer mountain. At umiiyak ako. At one time, napatagal ako dahil may isang pong lumang prayer cell na kurting pansyon. Nakakita na po kayo ng pansyon, yung libingan. At sumuot ako doon dahil nga malamig. At doon sa loob ng parang pansyon na prayer cell, hindi ako pwedeng tumayo, nakasubsub lang. At may kandila at may posporo. At may Biblia. Hindi ko naman pwedeng basahin, Koreano ang nakasulat. Kaya umiyak na lang ako at doon ko natutunan kung paano ang umiyak dahil malamig. Umiyak ako at hiningi ko sa Diyos na ang Pilipinas ay baguhin niya. At na-late ako doon sa usapan. At pinagalitan ako ng team leader namin. Hindi naman pinagalitan, pinaringgan. Para naman po tayong hindi mga pastor. May usapan tayo. Eh kung bakit naman kayo'y nagpapahuli? Ang sabi ko, Diyos ko, ako po ang pinatatamaan ni Pastora. Pwede po bang malungkot sa iyong harapan? Pag souvenir po ang binibili ng ibang pastor, hindi siya istrikta. Bakit po sa akin, nagtagal ako sa prayer cell? Bakit po siya galit na galit sa akin? Yun lang po, ang sinabi ko. Biglang huminto yung bus, laglag siya, bali ang kanyang bewang. Yun po yung bilis ng parusa. Hello? Hindi po Diyos ang nagparusa. Ang diablo sapagkat siya ay nagpatama. Kung linapitan ba naman ako, pastor, sa susunod, ha? Abay public, isang bus kami. Nakukuha niyo po? Yan, nais kong inyong patalasin ang buhay ninyo sa panalangin. Nalungkot po ako dahil naiwan siya sa ospital doon. Hindi ko ikinatuwa yon. Huwag mong ikatutuwa pag ang mga taong umaaway sa iyo ay naghihirap. Huwag kang matutuwa, aalisin ng Diyos yung kahirapan sa kanya. Hello? Ipanalangin mo pa lalo siya para lalong maghirap. Hindi mo ipapanalangin maghirap, Panginoon, baguhin mo ang kanyang puso. At habang idinadalangin mo, lali yung naghihirap. Hanggang sa sumuko siya sa Diyos. Tingnan mo ang iyong katabi.
Ganun pala. Yan po ay salita ng Diyos. So, if you soak and absorb the word, marami pong dyablo ang matatakot sa iyo. At maraming labanan ang mapagtatagumpayan mo pa wala pang engagement. Bakit? Iiwasan ka ng mga demonyo. Kayo ba'y naniniwala na kilala ng mga anghel ang bawat isa sa atin? At ako rin naniniwala. 75 yung kabataang kalalakihan na galing sa mga dugong bughaw mula sa Huda ang dinala sa Babylonia. Sa 75 yon, apat lang ang natala na pangalan sa Biblia. Si Daniel, si Misael, si Azaria, at sino yung isa? Dahil sa salitang Babylonia ay Shadrach, Meshach, si Hananiah. Hananiah, Misael, Azariah. Dahil yung kanilang mga pangalang yun ay may ibig sabihin. Ang pangalan mo may ibig sabihin. Tuklasin mo kung anong ibig sabihin ng iyong pangalan. Ang pangalan ng aking asawa ay Aleta at ang ibig sabihin ng Aleta ay truths. Yung Kenneth ay breaths of God. Yung Dexter ay yung kahusayan ng kanang kamay. The skillfulness of his right hand. At yung Jonathan ay loyal and faithful friend. Kaya kailangan alam mo, at ang Greg ay fierce. Ibig sabihin mabagsik, mabangis. Yun ang Greg. Ewan ko kung ako'y mabangis. Sa diablo lang ako mabangis. Pero sa tao, pwede mo akong paiyakin. Amen? Kaya, ang pangalan ng tatay ko ay Graciano, ang ibig sabihin grace. Ang pangalan ng nanay ko ay Visitasyon, ibig sabihin visitation. At ang pangalan ng aking ate ay, ang kuya ay Emmanuel, God is with us. At ang pangalawa ay Virginia, Virgin. At ang bunso ay Binilda, Benign, ibig sabihin kind. So the grace of God visited us, and God is with us in purity and in kindness, with fierceness. Ayan, itutuloy ko doon sa mga anak ko naman, hanggang sa apo ko. Kaya kung matutuklasan mo ang iyong family roots at family line, makikita mo ron ang layunin ng Diyos sa iyo. Amen po ba? So kayo po ba'y natututo? Marami kayong matututunan sapagkat kayo ay mga mananagumpay. Higit pa sa mananagumpay. Amen! Hallelujah! Magugulat kayo. If you soak and absorb yourself to the Word of God, magugulat kayo, bibilis ang inyong discernment. Bibilis ang inyong pangunawa at bibilis ang inyong mga pagpili ng tamang desisyon. Tingnan mo ang iyong katabi, bibilis ka, sabihin mo. Nung palitan ng anong tawag dito sa ating internet connection, nung palitan ang carrier ng ating internet connection, ngayon napakabilis na. Pati sa ating Ustream, napakaliwanag na. At bakit? Dahil nagpalit tayo ng carrier. Kaya nais kong ipaunawa sa iyo, magpalit ka na rin ng iyong utak. Hindi papalitan yung physical na iyong utak, kundi yung laman ng iyong utak. Be ye transformed by the renewing of your mind. Paano magkakaroon ng pagbabago ang iyong isipan? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya ang sabi ni David, I have treasured your word in my heart that I may not sin against you. Ay ano po ba ang sin? Ang sin po ay kapag tayo nagrereklamo. Ano ba ang sin? Sino ba ang mareklamo? Kanina, speaker ako sa isang mission organization. At pagkatapos ng gawain, nagtanghalian kami. At ang sabi nung manugang nung pastor, ang sabi niya, hindi ko po so katakalain na kayo po pala'y marunong kumain ng pagkain ng mahirap. Masabi ko, hindi pagkain ito ng mahirap, pagkain ito ng mga anak ng Diyos. At siya po'y masayang masaya. At maraming Kristiyano, inaamoy yung kanyang kakainin. Kulang ito sa, wag po. Kapag ikaw ay inahinan, magpuri ka sa Diyos at magpasalamat at kanin mo yun, hindi ka malalason. Naalaala ko ngayon nung kami ay pumupunta sa Pasig, sa tambakan ng basura. At yung mga mayayamang kasama namin, nakabota, nakagwantes, at pagkakatapos ay mag-aalkohol.
May mga nagkasakit sa baga. At ako na kumakain kasama ng mahihirap, hindi nagkasakit. Magpahanggang ngayon. Bakit po? Sapagkat ang protection ng Diyos ang mahalaga, hindi ang protection ng alcohol. Baka magkasino ka pa pag ikay nag-alcohol. Kaya unawain mong mabuti yung subliminal effect ng mga salita na napapakinggan mo sa radyo at napapanood mo sa mga advertisement. Ano po yung subliminal? Yun po yung mga maling maling mga sinasabi na natatanim sa inyong subconscious. Kaya kailangan ikaw ay maging matalino. So, ano ang ating gagawin? At habang ako ay nagbubulay, ang sabi ko, Panginoon, paano ko ituturo ito? Anong parte ng Biblia ang aking tatayuan dito bilang aking teksto? At yun nga po, tinayuan natin ng John 5:47. Kung naniniwala ka sa mga isinulat ni Moises, maniniwala ka sa aking salita, sabi ng Panginoong Hesukristo. Dahil hindi ninyo pinaniniwalaan, sabi niya doon sa kanyang mga kaharap at kausap noon ng Panginoong Hesus ay nagsabi, hindi ninyo pinaniwalaan ang sulat ni Moises, kaya hindi rin ninyo paniniwalaan ang salita ko. So yun po ang teksto. At atin pong unawain, sabi ko, Panginoon, soak, absorb. At sa aking pagpikit, habang ako ay nananalangin, ang nakita ko ay isang gabi, isang piraso lang ng gabi. Alam niyo ang gabi? Gabi. Gabi, yung ginagawang pinangat. At kulay itim, wala namang gabing kulay itim, ano po? Pero sabi ko, Panginoon, bakit ka nakikita ko gabi na kulay itim? Sabi niya, alam mo Greg, ang gabi hindi tumatanggap ng tubig. Kahit ulanan ng ulanan yan, tumatalbog lang yung tubig. Huwag kang maging ganyan. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang maging katulad ng gabi. Kailangang ikaw ay maging absorber ng salita ng Diyos. Amen po ba? Kailangan pag ikaw ay nakakarinig ng salita ng Diyos, kapag ikaw ay nagbabasa ng salita ng Diyos, ikaw ay mailublob sa salita ng Diyos. Oh, purihin ang Panginoon. Sapagkat pag magkakaroon ka ng maraming karanasan sa salita ng Diyos, magtuturo ka tiyak. Kaya nga ang sabi sa Book of Hebrews, ako ay nagtataka dahil hanggang ngayon kayo'y tinuturuan pa ng mga panimulang mga aralin na dapat kayo na ang tagapagturo. At bakit hindi natuto? Dahil hindi sila manggagawa ng salita ng Diyos. Kahit anong husay ng discipleship training, kapag hindi manggagawa ng salita ng Diyos yung training at trainer, baliwala po yun. Ang sabi ng Diyos, pumili ka ng magiging elite prayer force mo. Sinulat ko ang pangalang 24 na pangalan. At gumawa na ako ng prayer kit o prayer format. Ipamimigay ko na sana nung isang araw. At nakinig muna ako sa banal na Espiritu. At nakinig ako sa boses ng Panginoong Hesus at ng Ama. At ang Ama lamang ang nagsalita. At ang sabi niya, huwag kang pipili dun sa iyong elite force na hindi ko laging nakikita ang mukha. Hello? Kaya yung 24, ginawa ko na lang 7. Sapagkat palagay ko ito lang yung nakikita lagi ng Diyos ang mukha. Kayo po ba ay araw-araw ay nakikita ng Diyos ang inyong mukha? Ang tawag po dun sa lugar ay trysting place. Yun pong trysting place ay isang lugar ng tagpuan ninyo ng Panginoon. Ikaw po ba ay may lugar na kinakatagpo mo ang Panginoon? Ang iyo bang mukha ay laging nasisinaga ng Panginoon araw at gabi? At paano mo maipakikita ang iyong mukha? Tumaghoy ka sa panalangin. Amen. Pag ikay masagana, Panginoon, dahil po sa iyo, kaya ako'y masagana. Kausapin mo ang iyong bank account at sabihin mo, Panginoon, dahil po sa iyo, kaya may laman ito. Amen. Kausapin mo ang iyong refrigerator at sabihin mo, dahil po sa iyo, Panginoon, kaya may laman ang aking refrigerator. Dahil po sa iyo, Panginoon, kaya may mga kasangkapan ng aking bahay. Dahil po sa iyo, Panginoon, kaya tumatakbo ang aking sasakyan.
Kaya nga ating unawain sa karanasan ko dahil ang lahat ng ginagamit ko sa Panginoon, tumakbo ako na flat tire ang aking kaliwang gulong sa unahan. Mula po sa Muntinlupa hanggang pagparada ko rito, sabi nung gwardiya natin, Bishop, hindi ka tumaob. Sabi ko, bakit? Flat tire ka eh. Ano? Samantalang hindi ko naramdaman na flat yung kaliwa kong gulong sa unahan. Sino kaya ang nag-angat nun? Tanong ko sa inyo, sino kaya ang nag-angat nun? Galing ako sa Cabanatuan City sa isang speaking engagement. Gabi na. At nagpula. Sabi ko, ano kaya ito? First time na nakita ko sa harapan ng aking manibela na may pumula. Sabi ko, ngayon lang ito pumula. Ano kaya ito? Ano kaya ito? At dahil Japanese yung mga nakasulat, hindi ko alam kung ano yung dahilan at pumula. Nagbukas ako ng hood. At nakita ko walang fluid yung aking brake. Aba, ba't hindi ako na-aksidente? Dahil sa Diyos. Sabi ko, Panginoon, so ang unang gagawin ng normal na tao ay kukuha siya ng maghahatak ng kanyang sasakyan. Pero hindi ako, dahil abnormal ako. Ay ko, Diyos ko, ano po ang aking gagawin? Simple po ang normal na tao. Pahahatak yung sasakyan. At ang sabi ng Diyos, tumakbo kang walang preno. Opo, Panginoon, as you say. As you said, Lord, tumakbo po akong walang preno. Ang takot yung mga anak ko. Sabi, Daddy, wala, sinabi ng Diyos eh. Panatis mo po ba ito? Hindi. Pagsasanay na sumunod sa ipinagagawa ng Diyos. Huwag ninyo itong tutularan, narinig ko. Amen po ba? Sapagkat ito'y mapanganib. At ang sabi ko, Panginoon, kapag hindi kumagat ang preno dahil lagi kong pinupuno ng fluid dahil meron akong 1 litrong fluid. Aywan ko naman kung bakit ako may dala. At sabi ko, Panginoon, kapag nag-traffic tapos ako, pero Panginoon, meron pa akong alternative, handbrake. At dahil ako ay nagpasya ng aking plano, heavy traffic pagdating sa EDSA. Pero kung hindi ako nagplano, tsak na light ang traffic. Basta nagplano ka, susundin ka ng Diyos doon sa iyong balak. Hello. Pero dapat tayong magplano sang-ayon sa diktasyon ng banal na Espiritu. Kaya nais kong inyong ipaunawa, soak your life to absorb the Word of God. Ang isang sumusunod sa Diyos ay abnormal ang buhay. Hello. Abnormal ang buhay. Sapagkat hindi agad siya nagmamadali. At ang mga normal ang buhay, hahatulan ka. At wag mo silang papatulan. Dahil aakalain nilang ikay tamad at walang ginagawa, pero hindi hinihintay mo yung perfect time ng Diyos. Hello? Purihin ang Panginoon. Magpakasipag ka sa iyong tuhod. At pag narinig mo na ang tinig, gawin mo agad. Huwag mong ipagpapaliban. Huwag mong ipagpapaliban pag narinig mo ang boses ng Diyos. Amen. Hallelujah. Laging tandaan mo na yung pangarap ng Diyos ang magtutustos. Ang pangarap ng Diyos ang magtutustos. Kaya unawain mong mabuti ito sapagkat ito ay napakahalaga. So, soak and absorb the Word of God. Spend time in the presence of God. Spend time in the presence of God. Kaya meron pong ilang bagay. Una, kailangang makita ang mga katibayan na ikaw ay sinasamahan ng Diyos. That is evidence of the manifested presence of God accompanying you. So, ang katibayan, ang mga palatandaan na sinasamahan ka nga ng Diyos. At ang pangalawa,
kailangang maranasan mo the work of the glory of God and the majesty of the Lord. So kailangang maranasan mo yung pagtrabaho ng luwalhati ng Diyos at yung pagkilos ng kabunyian ng Diyos. Ulitin kong mabuti sa inyo na ang Diyos ang magbibigay sa atin ng kaunlaran. Amen. Hallelujah. At pag natuto ka na sa Diyos lagi sumasangguni, at pag natututo kang magpakaligaya sa Diyos, hallelujah, magkakaroon ka ng karanasan sa kabutihan ng Diyos. At ang may karanasan sa kabutihan ng Diyos, hindi mo maaawat sa pagtitiwala sa Diyos. Ang matatakutin, yung walang karanasan, at kaya walang karanasan, hindi masunurin sa Diyos. At kaya hindi masunurin sa Diyos, hindi nakikinig sa Diyos. Hallelujah. Amen po ba? Kaya nga nais kong ipaunawa sa inyo, pag sinunod mo ang Diyos, magkakapera ka. Pag sinunod mo ang Diyos, magkakaroon ng pagkilos sa mahimalang paraan ng Diyos. Kaya ikatuwa mo, kung ano man ang iyong kalagayan sa ngayon. Enjoy your circumstances. Do you believe that God is in control of your entire life? Naniniwala ka ba ang control ng Diyos ang buo mong buhay? Hallelujah. Yung CEO ng Kimberly-Clark sa Amerika, siya ay pinintasan ng mga editor ng mga pahayagan sa Amerika. At ang sabi nila, wrong choice. Sapagkat tinagurian nila na mahina yung abogado. Pero ang hindi nila alam, yung abogado ay may ibang laman ang isipan. At yung Kimberly-Clark ay tinalo ang iba't ibang korporasyon tungkol sa mga tissue paper. At sila ang nagtap for many years. Yun po ay tala ng good to great na aklat. From good to great. At kaya siya ay nag-excel. Alam niyo kung ano ang dahilan at siya ay nag-excel? Dahil siya ay may cancer for 20 years na siya ay CEO ng Kimberly-Clark. Hindi ko po sinasabing humiling ka sa Diyos na magka-cancer ka dahil ang cancer hindi galing sa Diyos. Pero he managed the cancer. At siya po ay naiangat niya yung korporasyon. Kaya enjoy your circumstances. Hello? Oh, ang Diyos po ay napakabuti. Alam niyo po ba kung bakit nagkaroon ng Nobel Peace Prize? Dahil itong si Nobel, namatay ang kanyang kapatid at ang nailagay sa obituary ay pangalan niya. Ang akala ng pahayagan, siya ang namatay, the father of dynamite. At siya'y nahintakutan. Bakit tinaguri ako sa aking obituary na ako ang ama ng dinamitas? Dahil siya po ang nag-discover at gumawa ng dynamite. Kaya siya nga ang father of dynamite. At ang sabi niya, kahit ako ang lumikha ng dinamita, gagamitin ko yung kayamanan ko para gawin ang kapayapaan sa buong daigdig. Kaya nagkaroon ng Nobel Peace Prize because of the father of dynamite. Kaya nga, unawain mong mabuti, kailangang may katibayan ng iyong buhay na sinasamahan ka ng Diyos. Tingnan mo ang iyong katabi. At ang pangalawa, the work of the glory of God and the majesty of His excellency, kailangan pong ito ay tumatrabaho sa ating buhay. Pangatlo, so laging unawain mo po, it is not only the land, it is not only your barangay, it is not only your house that God is concerned. It is not only your business that God is concerned. He is also concerned about your workers, your employees, the people of your house, the inhabitant of your barangay.
So hindi lamang po sa lugar interesado ang Diyos, doon din sa nakatira sa lugar, interesado ang Diyos. Kaya nga unawain nating mabuti, kapag ang lupain ay hindi nagbubunga ang mga pananim, ano ang iyong gagawin? At ang sabi ng Diyos, Master Isaiah 35, and you will see how I will act. You will see how you will experience my glory and my excellency. Kadalasan po maraming Kristiyano ang walang pera. Tanungin mo ang iyong katabi kung siya may pera. Kadalasan po ang mga nakakaawa ay mga Kristiyano na hindi dapat. Sapagkat kadalasan ang salita ng mga Kristiyano, ayag na ako, basta kumain lang ako ng 3 ulit maghapon. Naghihintay na lamang ng kamatayan ng maraming Kristiyano. Hindi dapat gano'n. Dapat magkaroon ka ng banal na pagkainggit na ikaw ang dapat nakasakay sa pinakamagagandang sasakyan. Pero hindi Payag ka na nakakipagbungguan ng balikat. Payag ka na laging hawak mo ang iyong mga bulsa at payag ka ng kip-kip mo yung bag. Basta habang nabubuhay ka, ganyan ka na lang. Sabihin mo mula ngayong gabi, hindi na ako ganito. Amen. Amen. Hindi ka na ganito. Amen. Alam mo, kapag nabuhay tayo sa itinakda at binalak ng Diyos, there will be a highway. There will be a highway of holiness na yung mga tao ay pupunta kung saan ka naroon. At aalamin kung bakit kakaiba ang iyong buhay. Sabihin mo, sinasamahan ako ng Diyos. Amen? Sinasamahan tayo ng Diyos. Hallelujah. Soak and absorb the Word. O purihin ng Panginoon. Bakit po matatapang ang mga apostol? Bakit po sila walang kinatatakutan? If God be for us, who can be against us? If God be for us, what can man do unto us? Manggigigil lang sila pero hindi ka pwedeng sirain sapagkat sila'y matagal ng sira. Pumikit ka sandali at ikay umusal ng panalangin, banal na Espiritu. Gusto ko po itong naririnig kong ito. So I'm enjoying what I am hearing. This is for me. This is for me. In Jesus' name. Amen. Sa Luke 21:14. Laging tandaan mo po, kailangan tama ang iyong pananalita. Sa Luke 21:14, settle it therefore in your hearts. Bukas po, akin pong detalyeng ipapaliwanag sa inyo ang mind and heart. Kapag natutunan mo po ito, mag-iiba lalo ang iyong buhay. Settle it therefore in your hearts. Hindi po sinabing in your mind. Ang mahalaga po ay heart, hindi ang isip. Kaya kung titingnan po natin, alam ninyo ang plato? Alam ninyo ang platito? Ano ang inilalagay mo sa platito? Hindi, pag nag-set ka po ng mesa, may plato ka, may platito ka, at meron kang cup ng sabaw. Tama po ba? So tingnan mo ang larawan, tasa, platito, plato. Pag ikaw po'y uupo sa first class na kainan, tingnan mo yung set ng kubyertos. Kung ano ang nasa labas, yun ang uunahin mo. Hindi po toothpick yung tinidor. Ano po? So, hindi rin lumpiang sariwa yung nakabalot. Ano po? So, kailangan magsanay ka dahil anak ka ng kataas-taasan Diyos. Kaya ang sabi rito, ang iyong aayusin lagi iyong puso. Hindi po sa hanap buhay ang ating pagunlad, sa atin pong tamang puso. Dahil tinitingnan ng Diyos ang laman ng ating puso. Amen? Settle it therefore in your hearts, not to meditate before what you shall answer. Pag makinig ka at huwag kang mag-isip ng kung ano ang iyong sasabihin. Makinig ka lang. Yun po ang tamang pakikipag-usap. Makinig ka lang. Ngayon, nakikinig ka. Ewan ko kung nakikinig ka nga. Pero, settle it therefore in your hearts, not to meditate before what you shall answer. Verse 15.
For I will give you a mouth and wisdom. So saan manggagaling ang mouth and wisdom? Sa Diyos. I will give you a mouth and wisdom which all your adversaries shall not be able to gainsay nor resist. Na ang iyong kaaway, pag linagyan kita ng bibig at karunungan sa iyong bibig, hindi makakapangatwiran ang iyong kaaway. At hindi rin niya mapipigilan yung iyong sinasabi. Why? Because it is God's word and wisdom. Nakukuha niyo po. Kaya nga, absorb. Soak and absorb the word. So sa paanong paraan? Buksan po natin sa Isaiah 35 at magmadali tayong unawain on how shall the people of the earth be blessed. Una atin pong tingnan ang sitwasyon ng lupain sa Israel. Isaiah 35. At ang sabi po dito tingnan po natin yung kalagayan sa verse 1. Isaiah 35 verse 1. I-underline mo po yung the wilderness, the solitary place, the desert, the rose. Ang sabi sa aking meditation, huwag kang maging katulad ng gabi. Maging kang katulad ng rosas. Hallelujah. The wilderness, the solitary place, the desert, and the rose. Ano po bang wilderness? Ito po yung lugar na kasukalan. Ano po ba ang solitary place? Ito po yung walang buhay na lugar. Ano po ba yung desert? Ito po yung disyerto na walang tubig. Napakainit. And then ano po ba ang rosas? Ang rosas po ay nagbibigay ng magandang bulaklak. Ngayon atin pong pansinin, bakit yung wilderness at solitary place ay magiging nasa pagkatuwa? So the wilderness and the solitary place shall be glad for them. So ang wilderness po yung lugar. Bakit ginamit yung word na them? Kaya ba naniniwala na gubat itong kinaroroonan ng gusaling ito 100 years before? So anong tawag dito sa lugar na ito? Wilderness. Ano ang tawag sa lugar na ito? Solitary place. Pero pansinin po natin, tayo naririto na dahil may gusali na. So we are glad dito sa lugar na ito sa ngayon sapagkat tayo ay nasa sentro ng kalakalang pandaigdigan. Nakukuha niyo po? So, tayo natutuwa. Pero ibalik kaya tayo 100 years ago at tayo ilagay dito sa lugar na ito. Matutuwa ka kaya na ang ahas ay napakarami? Hindi. Pero pansinin po natin, the wilderness, the solitary place will be glad for them and the desert shall rejoice and blossom as the rose. So pansinin po natin, nasan yung mga ahas? Pinatay na ng mga taong nag-migrate dito. Nasan yung mababangis na hayop? Linitsyo na ng mga naunang tao dito sa lugar na ito. Amen po ba? Kaya nga gaganda ang kasukalan kapag linagyan ng tao. Oh, purihin ng Panginoon. So, ano ang gagawin ng tao para umunlad yung kalalagyan niya na kasukalan? Kaya kung ikay nasa negosyo na hindi ka umuunlad, alamin mo kung ano ang iyong gagawin. At dito sa ating mensaheng mula sa Panginoon, maunawaan mo kung paano na ang negosyo mo kahit 100 kayong magkakatabi, ikaw pa rin ang magwawagi. Paano mangyayari yun? Simple po. Simple po. Ngayon natin po munang unawain. Sa verse 3, ito po ang paraan para maging maunlad ang iyong negosyo, para maging maunlad ang iyong pamilya, para maging maunlad saan ka man naruroon. Strengthen ye the weak hands. Hallelujah. Palakasin mo ang mga kasambahay mo, ang kanilang mga kamay. Saan ginagamit ang kamay? Ang kamay ginagamit sa pagsamba sa Diyos.
Kaya kung pagod na pagod ka na, ikay dumipad, sabihin mo, Panginoon, salamat, salamat, at ako'y napagod na ako'y merong ginawa. Strengthen ye the weak hands, and confirm the feeble knees. At iyong patibayin ang nangangalog na tuhod sa sobrang dami ng bayaran. So ano ang gagawin na confirmation for the knees? Paluhurin mo ang mga tuhod ng naririto ngayong gabi. Sa inyong bahay, lumuhod ka at ikay nakadipa na sumangguni sa Diyos. Hallelujah. Then the wilderness, the solitary places will be glad for you. Sabihin mo, panalangin lang pala ang susi. Glory. And then sa verse 4, sabihin mo sa iyong sarili, say to them that are of a fearful heart, be strong, fear not. So now I am declaring, be strong. Be strong. Fear not. Behold, your God will come with vengeance. So kung hindi ka natatakot at ikaw ay lumuluhod at ikaw nagtataas ng iyong mga kamay, ang Diyos ay babalik na dala ang kanyang paghihigante at aalisin ang lahat ng humahadlang sa iyong biyaya at pagpapala. Hallelujah. Your God will come with vengeance. Even God with a recompense, He will come and save you. Oh, ang Diyos po ay napakabuti. Sabihin mo sa iyong katabi, ang Diyos ay napakabuti. At ang sabi sa verse 5, then the eyes of the blind, so pag ikay nananalangin, at ikaw ay ipinaghiganti na ng Diyos, ang mga bulag ay makakakita. Ang mga bingi ay makakarinig. Hallelujah! Ang mga, verse 6, then shall the lame, ang mga lumpo ay lulundag na katulad ng usa. Hallelujah! At ang pipe ay aawit. For in the wilderness shall waters break out and streams in the deserts. At magkakaroon ng tubig sa kasukalan at magkakaroon ng ilog sa disyerto. At paano ito mangyayari? If you pray. Amen. If you pray, because you are special and chosen, you are selected to be the best. You are chosen and selected to be the best. Kaya mag-enjoy ka sa iyong pagsubok. Walang nag-amen. Magala ka sa iyong suliranin. Matuwa ka kapag ikay inuusig na dahil sa katwiran. Sapagkat mapalad ang inuusig dahil sa katwiran. Isara mo ang iyong tenga sa mga taong maingay. Sabihin mo, hindi ako madadaig ng sino man na tao na panghihinain ng aking loob. Kaya ilagay mo ang lahat ng iyong pinagkakakitaan. Araw at gabi sabihin mo, sa pangalan ni Jesus, ikaw ay maunlad sa... Ikaw po ang nagdidikta. You have to speak to your circumstances. You have to untangle your situation kung ito ay mahigpit. Sabihin mo sa pangalan ni Jesus, ikay luluwag. I am abnormal. Sinusulat ko ang lahat kong bayaran at sinasabi ko, bayad ka na sa pangalan ni Jesus. Bayad ka na sa pangalan ni Jesus. I am abnormal. And those abnormal will lead a supernatural life. Kaya nais kong inyong maunawaan, let there be an evidence of the accompanying personal presence of God with you. And you will experience the glory of God and the excellency of our Lord. And it is not only you, but also those who will be with you. They will receive the blessing because they are with you. Yung lahat ng sasama sa iyo, pagpapalain din ng Diyos.
Lahat ng makakasama mo sa iyong bahay, pagpapalain ng Diyos. Why? Dahil ikaw ay may matibay na tuhod at ikaw ay may matatag na mga bisig. Na laging nagpupuri at laging nagpapasalamat. So soak and absorb the Word of God in your life. So again, I recommend, have a prayer time. Then, dance for joy in that prayer time. Ipakita mong lagi ang iyong mukha sa harapan ng Diyos. At kung ikay pinaiiyak ng Diyos, tumulo ang luha mo. At kung ikay pinatatawa, maglulundag ka doon sa iyong prayer room. At ito po ang sasabihin ko sa inyo. Then the joy of the Lord like a river will flow in your heart and in your mind. And you will be invincible. Ikaw po'y magiging matapang at wala ka ng katatakutan sapagkat puro biyaya ang makikita ng iyong mata. Mawawala ang iyong paningin sa mga hadlang. Nakatingin ka na ay lampas doon sa hadlang. Ang makikita mo na ay yung nakahanda para sa iyo. Bow down your head and decide today na iyong pagpapasyahan na maging maalab ka sa Diyos, sa salita ng Diyos, at ikaw ay magsasanay na iyong ilubog araw-araw ang iyong buong buhay sa salita ng Diyos. Father God, in the mighty name of Jesus, hear their voices. And they are making vows now, Lord, na sila'y maging absorb sa iyong salita araw at gabi mula ngayong gabing ito. At ako po'y naniniwala, they will be fruitful and they will multiply. It is only in living this way that there will be fruitfulness in their lives. Mangyari po ito at patawarin mo sila sa kanilang mga kasama at kasalanan sapagkat sa pagpapatawad doon po uunlad ang aming kabuhayan. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, papuri at parangal sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at ang lahat ng buhay ay nagsigawan ng amen at hallelujah. Ang Diyos po ay napakabuti. Tumayo po tayo at mag-awitan tayo at bukas ko po kayo papanalangin dahil alam kong may gawain pa tayong lahat.